Sunday again. Sunday again. Amen. Praise the Lord. Masaya tayo kasi nasasamba natin ang Diyos, nabuburi, nagpapasalamat, nagsasama-sama. Ito ang buhay po natin. Huwag kaligtaan ng pagtitipon, ang sabi ng Bible. That's why we are here. Nasamba po natin ang ating Diyos. Ano po? Ang ating Diyos ay 3-in-1. Amen. Hindi po yung kape. 3-in-1 because we have the Father separate from the Son. We have the Son with His own personality separate from the Holy Spirit. And these three are one. So we are just worshiping one God. It just happened that He reveals Himself in three persons. Ayan. So itong ating backdraft dito ay a symbols of the Trinity. Yung 3-in-1. No? So, we have the Holy Spirit here, the dove. We have the cross, the symbol of Jesus Christ. And we have the encircling presence of the Father. So, Trinity po yung symbol natin. When we talk about the encircling power or encircling presence of the Father, mababasa po natin yan sa Psalms 125 verse 2. As the mountains surround Jerusalem, so also the Lord encircled the people, both now and forever. Amen? So, a symbol of Trinity is at my back. Ulitin ko yung encircling, no? Kasi baka tinatanong niyo, asan yung Father dyan? We have the Holy Spirit, the dove symbolizing the Holy Spirit, the cross symbolizing Jesus. The one that surrounds everything is the Father. Ulitin ko, napuri natin ang ating Diyos sa tatlong persona. In Psalm 125 verse 2, as the mountains surround Jerusalem, napapaikutan ho kasi ang Jerusalem ng mga bundok. Ganon iningatan ni Lord ang Jerusalem. Kaya hindi basta-basta na tinatamaan ng missiles. Pero sabi niya, in comparison, kung paano maraming bundok sa Jerusalem, pinaikutan ni Lord ng bundok ang Jerusalem. So the Lord encircle the people. No, encircle His people, rather, both now and forever. Hallelujah! Amen! Oh, pinapaikutan tayo ng ating Amang Diyos. Hallelujah! Salamat po, Ama. Okay, our topic today has to do with, this time we will going to shift from prayer to the Word of God, or the Scripture. So, the title is, Search the Scripture. This is taken from the Word of Jesus Himself, from John. Binasa na po kanina yung Tagalog, pero it is in verse 39. No? So, I'm not seeing, I need a monitor. Konti pa kuya, para makita ko rin. Konting slide lang. Up. Ayan. Kikita nyo ba? Parin dito sa side na ito. Okay, so search the Scripture. It's taken from Jesus' words Himself, no? It is in John chapter 5, verse 39. The next slide, I think it's on the fourth slide. Okay. Kuya Beo, can you, yung nakikita ko yung kung anong slide. So I can give guidance to the operator. Okay. I think it's slide number 4. Ayan, so that is the verse. John 5:39, yan po ang ating pag-uusapan.
Ang sabi ng Panginoon, search the Scriptures. Kaya, huwag kayong magtaka kung bakit may Bible study, mayroong pagsaliksik ng banal na kasulatan, mayroong pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat this is an imperative command. No? Imperative command. If the prayer is a command, studying the Bible is also a command. Amen. Kaya, nakakasunod ba kayo sa utos na saliksikin ng kasulatan? Kapatid? Hello, may kausap ba ako? Nakakasunod po ba tayo sa utos na saliksikin ng banal na kasulatan? Amen. So, to those who are attending Bible study, life group, and doctrinal, SOL, ano pa? Eggs dito sa ating iglesia ay nakakasunod dito sa utos na ito na saliksikin ang banal na kasulatan. But before that, let me share with you verses, mga Gawa 6 in slide number 2. Let me just share this to you. Kasi I wanted you to know, some of us knows this already, that the Word of God is so powerful, and it is a powerful tool of the church, without which hindi tayo matatawag na church. Kung wala ang salita ng Diyos, siguro Pastor fans club lang tayo. Napagdiskitahan si Pastor. Pastor Arnel fans club. You come here for a meeting and so on and so forth. Without the Word of God, kung wala yung Bible. Amen. Payag ba kayo? Fans club lang tayo. O kaya, Blooms. You know what Blooms is? So yung mga kabataan alam yan. Blooms. Ito yung mga fans ng Bini. You know what is Bini? Who is Bini? So anyway, so yun po yun. Kaya napakalaga ng Word of God. It gives life to the church. It is so powerful. It is the powerful tool. In this verse, sa Gawa 6:2-4, yung unang iglesia, yung unang simbahan ay nagsimula sila sa 120, then all of a sudden nadagdagan sila ng 3,000 na mga miyembro, ganun kabilis yung rapid yung growth ng church sa Jerusalem. Then all of a sudden, another 5,000. So isipin nyo yun mga kapatid, kung gaano kadami yon. Yung 12 disciples, hindi na kinakaya yung management nung around 8,120 membership. So tayo nga lang, wala pa tayo sa 100, pero we're reaching 100, kasama yung mga irregular. We're having a little, what do you call this? A little troubleshooting from time to time doon sa mga management na ginagawa natin. Lalo na yung 8,120 members, tapos 12 alagad. Ayun. So, nagkaroon sila ng problema, nag-away-away yung mga balo ng mga Helenista at saka yung balo ng mga Hudyo. So, kasama kasi sila sa membership. Ay sabi ng 12 alagad, hindi namin pwedeng, ito na po, kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga mananampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi naaagaw na yung kanilang attention doon sa problema ng church. No? Kaya sabi nila, hindi dapat mangyari ito. Sa madaling sabi, parang napapabayaan na nila yung pinakapangunahing obligasyon nila na siyang ng pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa lamang sa pamamahagi ng ikabubuhay. So actually, the problem is the distribution of supplies and food. Kasi biruin mo, 8,000. No?
So nagkaroon sila ng problema doon. Kaya sabi niya, hindi namin pwedeng pabayaan. Kaya anong ginawa nila? Verse 3, kaya nga mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan natin o ninyo ng 7 lalaki. So ito yung 7 lalaki, ang tawag po dito ay diakono. Diakono, deacons. Kung naririnig nyo yung diakono, ay diakono yan sa iglesyang ito. So these are the table servers. Kaya sabi niya, pumili kayo ng kasamahan ninyo ng 7 lalaking iginagalang, puspos ng espiritu at matatalino. Ano ang pinili nila? Iginagalang, puspos ng espiritu at matatalino, upang ilagay namin sila sa tungkuling ito. So yung pamamahala. Tapos verse 4, the disciples knows their priority. Ano yung priority nila? Pangaral ng salita ng Diyos. But without these two, no, yung nasa verse 4, samantalang iuukol naman namin ang panahon namin sa altogether, pananalangin at pag-aaral ng salita. Ayan. So they are powerful in the preaching of the word. Kasi sabi niya, hindi namin pabayaan ng pangangaral, ang preaching of the word. And they are powerful in the preaching of the word because of these two. Hallelujah. Alam ng mga alagad ang susi ng paglago ng iglesia, paglago ng mananampalataya at kapangyarihan ng pangangaral ng salita ng Diyos dahil sa dalawang ito. At sabi niya, at sabi ni San Pedro, kasi si Pedro ang leader dito, sabi ni San Pedro, hindi namin pwedeng pabayaan ang pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. Dalawang instrumento, mga kapatid. Dalawang instrumento ng iglesia, and because of this, people are getting saved. People are getting or being snatched from hell to heaven. Amen. Naaagaw ang mga kaluluwang papunta sa impyerno para dalahin sa langit sa dalawang instrumentong ito ng iglesia. Natutunan ito ni Pedro, natutunan ito ng mga alagad kay Jesucristo. Because Jesus Christ is a man of prayer, but at the same time, He's a man of word. Nag-aaral din po siya ng scripture. In fact, he has this high regard of scripture. Mayroon siya talagang napakataas na pagtingin sa banal na kasulatan na siyang madadaanan po natin sa ating pag-aaral. So ano yung dalawa? Pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. We're done with so many preaching about prayer. Now we are shifting to the Word of God. Amen. Siguro hanggang katapusan ng September ang ating topic. Pero sabi ko doon sa ating mga pastor, kung nakapag-ready kayo, nakapaghanda kayo ng prayer, ng mahaba-habang lesson for prayer, you can still preach on prayer, no problem. Amen. But we will include the series of studying the Word of God, yung pag-aaral naman ng banal na kasulatan. And that is our topic today. That's why I picked the words of Jesus that says, search the Scripture. Ayan, so basahin natin, kumpletuhin natin yung slide number 4. Search the Scriptures, for in them, sabi ni Jesus Christ, ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. In verse 40, kanya lang may problema, sabi ni Lord. Ye will not come to me, hindi kayo lumalapit sa akin para magkaroon ng buhay. So let me just give you some observation. Kausap ni Lord yung mga tao. Tapos, ito, sabi ni Lord, search the Scripture kasi the people are searching the Scriptures.
They are fond of searching the scriptures nung araw, ano? Kaya talagang, especially pagka Hudyo ka, you are really studying the Bible. And particularly, they search, mayroon silang hinahanap sa Biblia, particularly yung lumang tipan, kung kailan darating yung tagapagligtas, yung Misaya. Iyan ang kanilang hinahanap sa banal na kasulatan. They search that. They search it well kasi sabi nila, ito na yung panahon na darating siya. Ayan, so they search the scripture. In fact, as we know in the Christmas story, because of the searching of the 3 wise men, they were able to locate Jesus Christ. Di ba? Paano nila na-search? Kasi binasa nila yung banal na kasulatan. We will be reading the verse later on. May lilitaw daw na bituin. So, itong tatlong mago na ito, masinop sa pagsasaliksik ng banal na kasulatan, and they were successful in finding the Messiah because they were able to search. So, nung araw, they are really fond of searching the scripture. Pero siguro sasabihin nyo sa akin, Pastor, nung araw yun. Pero ngayon, we don't need to search the scripture. Is that so? Hindi naman natin kailangan saliksikin ang banal na kasulatan. All the more na kailangan natin saliksikin ang banal na kasulatan kasi sa panahon natin, mas dumami ang maling katuruan. Mga kapatid, dumami ang maling katuruan. Dumami ang relihiyon. And so we need to search the scripture for us to be knowledgeable what is the truth and what is not. Amen. What is of God and what is of religion. Kaya all the more that the challenge for the people of God is to study the scripture. Amen. Kaya habang may pagkakataon tayo, minsan kinukulang lang tayo sa budget, magkakaroon tayo ng maraming seminar, maraming pag-aaral ng salita ng Diyos, maraming doctrinal studies, maraming school of leaders. Why? Because this is it. It is the Word of God, the very tool of the church for the church to grow powerfully, including prayer. No. So, search the scripture for in them you think you have eternal life, and they that which testify of me, and ye will not come to me that ye might have life. Manalangin tayo. Amang banal, maraming salamat. Bayaan niyo pong matuto minsan pa ang iyong iglesia. Hallelujah. O panariwain ang kapangyarihan nito, kapangyarihang taglay nito upang patuloy na magtagumpay sa pakikipagbaka sa mundong ito, Panginoon, hindi lamang sa individual na buhay, kundi bilang iglesia sa pag-abot ng mga kaluluwa kay Kristo. In advancing your kingdom, O God, hallelujah. Tulungan niyo po kami. Help us to realize the power of the church again. Prayer and your word. What a good tandem, O God. Salamat po. Salamat po sa pagkatuto at sa gagawin ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Yes, hindi uuwi ang bawat isa sa amin na hindi taglay ang pag-uumapaw ng biyaya sa buhay ng bawat isa sa amin mula sa inyong mga salita patungo maging sa mga pisikal at material na pangangailangan. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Tandem. Tandem itong si prayer at saka si word. Amen. Hallelujah. Usually the crimes are getting successful if there is a motorcycle tandem. Amen. Diba? Ang mga krimen ay nagiging matagumpay pagka may tandem. Partner in crimes, yung mag-asawa. Were you able to watch a crime movie na nagiging successful for a time kasi yung mag-asawa nagsabwatan para gumawa ng krimen. So with the riding in tandem. Though these are not people that we are going to
realize again and embrace again, it is the prayer and the Word of God. What a good tandem. Okay, so, but we are now focusing on the scriptures. So, search the scripture. If you show slide number 5, may kulay tayo, color coding tayo. I will going to talk on the word search, the word the, and the word scriptures. So yun ang outline natin, tatlo lang. Amen. Search, dilaw, the, green, scriptures, pula. So let's start with the word search. Okay, as I mentioned a while ago, search and study is synonymous. Saliksikin, pag-aaral, imbestigahan, ay synonymous itong mga salita na ito. That's why I categorically mention to you that studying the Word is an imperative command. Because it is mentioned by Jesus Christ by saying, search the Scripture. When you do searching, what do you do? Kapag ka ikaw ay naghahanap, ano ang ginagawa mo? Halimbawa, nawawala yung cellphone mo. Ano ba nga ang mga strategy natin? I-ring mo. Tama mga kapatid, i-ring mo kasi hanap ka na ng hanap, naalughog mo na lahat, naitaob mo na lahat ng iyong mga damit. Di mo makita yung cellphone mo. Di ba? Especially yung mga senior dyan, aminin. Senior moments. Nakalimutan ko sa inilapag yung cellphone. Di ba ba? O minsan, hinahanap yung salamin. Sabi ng anak, tayo dyan sa ulo mo. Ay, salamin ko. Hanap yung salamin. Searching for the eyeglasses. Sasabihin na, ano ba naman tayo? Andyan sa noo mo. So, because of senior moments. But when we do searching, mga kapatid, we try our best to really locate and look for the thing that we are searching. So, marami tayong pamamaraan, nire-ring natin yung cellphone at nakikita. At pag narinig na, ay, ito pala, nahulog pala sa ilalim ng sopa. Tumunog kasi. So, more or less, we know the idea of search. No? You don't stop. Amen? Halimbawa, may missing. They search the person. They don't stop searching. No? So, that is what search is all about, and you do every effort to really locate the thing that you are searching. So, sabi ni Lord, search the Scripture. Amen? Ano ba ang kaibahan natin sa ibang relihiyon? Search the Scripture. Paano ba lalago ang isang Kristiyano ayon sa sinasabi ng Biblia? Search the Scripture. Bakit palaging scripture? Kasi ito yung ito yung batayan ng tamang paniniwala. Kaya nga tayo naiiba sa ibang relihiyon sapagkat Bible-based tayo. Kung ano lang yung sinabi ng Bible, o kaya pre-practice ng mga tao sa Bible, ayun din ang ating gagawain. Amen. Kahapon, napag-usapan namin yung practice, no? Hindi kasi sapat na nagpa-practice ka ng isang pagsasadios. Yun na yun. Halimbawa, ano ba ang practice ng pagsasadios? Yung sign of the cross. Amen? Ano ba yung sign of the cross? In the name of the Father, all together, in the name of the Father, walang problema. You can go. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Sign of the cross. Bakit hindi natin yung ginagawa?
Sabi kasi ng relihiyon, ando naman yung Father, ando naman yung Son, ando naman yung Holy, pagsasa Diyos din yan. But what the Bible says? Ano ba sinasabi ng Bible dyan? Unang-una, yan ba ay inutos? So, wala tayong mababasa sa Biblia na inutos. Pangalawa, yan ba ay prinactice? Prinactice ba yan ng mga tao sa Bible? Hindi rin. Hindi na inutos, hindi pa prinactice. Anong gagawin natin? Hindi natin susundin. Anong sabi natin dyan? Imbento ng tao. Maraming ganyan ang relihiyon. Marami silang imbento. Ayun, parang pagsasadyos na rin ang dating kasi ando doon ang Father, ando doon ang Son, ando doon ang Holy Spirit. May amen pa sa dulo. Amen. Di makadiyos nga ang dating. Pero not necessarily makadiyos yan. Susundin natin sapagkat ito ay hindi susundin sapagkat ito ay wala sa Biblia. Mabuti na lang sana kung hindi man inutos, pero may nag-practice. No? Intindihan nyo? Wala tayong nabasa sa Biblia ang inutos, pero mayroon tayong nabasa sa Biblia na isang lingkod ng Diyos nagpa-practice noon. Alam mo, pwede siguro nating i-practice din kasi ang tawag natin doon, nasa Bible, biblical. Pero ako'y naniniwala, kung ipinapractice kasi ito ng tao sa Biblia, more or less may command, may utos yan. Naiintindihan nyo? Kaya yung communion natin, ginagawa natin kasi inutos. Ang sabi ng Pablo, gawin ninyo ito palagi, yung banal na hapunan. Tapos maliban doon, may mababasa tayo sa Iglesia ng Corinto na nagkaroon sila ng communion. Pre-practice. Water baptism. Sabi ng Panginoon, humayo kayo. Sabi nila, utos, bautismuhan ang mga mananampalataya. Kaya nagbabautismo tayo kasi inutos. Pero maliban doon, na pre-practice pa, mababasa natin, maraming binautismuhan sa Biblia. Kaya tinatawag na inutos, pre-practice. Kaya wala tayong masasabing, this is accurate. I think that when we say practice yan, pero walang utos, hindi pwede. Kasi when there is a command, there is a practice. Every Sunday, worship. Is it a command? Yes. Pre-practice ba ng mga tao sa Biblia? Yes. In fact, they encourage gathering together. Kaya ang ating mga ginagawa sa iglesia ito, sa pananampalataya natin ay lahat ay tinatawag na sanction ng Bible. Nasa Biblia lahat. Halimbawa, mayroon tayong isang yung washing of the feet. Washing of the feet. May mga church na nagpa-practice nito, na naghuhugasan sila ng kanilang paa sa isa't isa. Si Jesus mismo ang nag-practice niyan. Hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Pero afterwards, wala nang kasunod sa kwento ng Bible. Are we going to follow it? What is the command then? Ano ang utos diyan? Wala namang utos na maghugasan kayo ng inyong mga paa. Pero yung paghuhugas kasi ng paa is a one way. Maraming paraan, pero isang paraan na maipakita ang kapakumbabaan. Ang utos, magpakumbaba. At isang practice ni Jesus,
para maipakita niya na siya ay nagpapakumbaba, hinugasan niya yung paa ng kanyang mga alagad. So practice yung paghuhugas ng paa. Pero again, sinasabi natin, hindi naman siya magpa-practice kung walang utos. Ang utos, humble yourself before the mighty hands of God. Magpakumbaba. O kayo, paano nyo pinapractice ang pagpapakumbaba? Mga kapatid. Ay, madali lang yan, pastor. Ganito yan. Is that so? Oh. Paano nyo ipinapractice yung pagpapakumbaba, mga kapatid? Si Lord, nakikita yung practice na pagpapakumbaba. No? Ako tuloy yung kwento. May naglilinis sa church. Tapos biglang may dumating na mga ibang tao nakipaglinis din sa church. Little the one taking care of the church realizes na yung sumama doon sa pakipaglinis sa church, siya yung pinakamayaman na miyembro sa iglesia. Wow. Sabi niya, sino ba yung, kasi siguro, itong church na ito, medyo marami. No? Siguro mga katulad ng CCF, GCF, 1,000 na yung miyembro, hindi na magkakakilala. Pero tayo magkakakilala. Amen? Okay lang ba yun sa inyo? Magkakakilala tayo. Kung hindi okay, pwede kayong lumipat CCF. Pwede niyong itago yung kasalanan niyo doon. Hindi na makikita. Ang mga ginagawa niyo. Kung gusto niyo itago yung mga ginagawa niyo, lipat kayo ng CCF. Okay ba? Pero kung gusto niyo nakikita yung mga ginagawa niyo at nakukorek kayo, dito lang kayo. Magkakakilala tayo. Laking gulat nung caretaker sapagkat yung napag-alaman nila, yung naglinis nung Sabado na yun para sa kinaumagan, yung pinakamayaman, yung milyonaryo doon sa iglesia. Wow. So, one way of showing humility. Amen? Kasi gano'n naman talaga ang servanthood. Kaya hindi ko mo may posisyon ka, hindi ka na makapagpulot ng basura sa church. Hindi ka na makapagbuhat ng bangko para iligpit. So we praise God for the people here who are volunteering every now and then. Pagka may mga gawain, nagkukusa ng magtabi ng mga upuan. That is humility. That is humbleness. Bakit ako, pastor ako? Amen? Han, huwag ka na Han, kasi pastor ka. Hindi po. So, ang utos kasi, magpakumbaba, and there are many ways to practice it and show it. And there is not, we can say that there is only one way of practicing humility. Yung paghuhugas lang ng paa, hindi. Kaya pag sinabi mo, isa lang ang paraan ng pagpapakita ng pagpapakumbaba, hugasan mo ang paa ng iyong mga kapatid, mali ka. Hindi lang yon ang paraan ng pagpapakita ng pagpapakumbaba. So, number one, searching scripture means knowledge of truth. Alam na natin ito. This is number one under the search, no? So, hindi kayo malilito kasi dilaw. When you see color yellow, that means search. So, number one, in searching the scripture means we are gaining the knowledge of truth. Kasi, ang kasunod na slide will tell us that all your words are true. The Bible are true. Andyan yung verse, thy word is truth. Andyan yung verses. And it is true. 2 Samuel 7:28, Psalms 119, 43, so on and so forth. So when we search the scripture, we do some searching, we encounter truth. Amen. Mayroon tayong mga natutuklasan na katotohanan. Kaya yung patutuo kanina, marami daw natutunan doon sa ating eggs kahapon. That is the proof
that we are encountering truth when we do searching of Scripture. Ano ba ang tinatawag na katotohanan sa Diyos kung hindi ang kanyang mga salita? Amen. So, the word of the Lord is true. That's why we gain knowledge of truth when we do search. Si Jesus mismo nagsabi in sa isang pagkakataon, kasi sabi ni Lord dito sa Matthew 22:29, another slide, 29 to 30, nagtatalo-talo sila kasi yung mga Saduceo ay hindi naniniwala na may pagkabuhay na maguli. No, mga Saduceo nung panahon ni Jesus. Pero tayo naniniwala tayo na may pagkabuhay na maguli. Amen? Na kahit tayo'y mamatay, tayo'y muling mabubuhay. Iyan ang pag-asa ng mga namamatay. Kaya sinasabi natin sa mga inililibing, ano sinasabi mo sa inililibing? Paalam for now. Amen. Hallelujah. So, sa madaling sabi, yung mama mo, kung mananampalataya. Yung papa mo, kung mananampalataya. No? Yung lolo mo, kung mananampalataya, makikita mo uli sa langit. Kaya sikapin natin na ating mga mahal sa buhay ay madala sa Panginoon. Amen. Itong mga Saduceo, hindi naniniwala kaya gusto nilang i-corner si Jesus para mamali si Jesus. Nagkwento sila, Panginoon, ano ba ang mangyayari kapag ang isang lalaki isang babae ay may asawa, namatay yung kanyang asawa? Sa kultura po natin, Panginoon, pag namatay yung asawang lalaki, yung kasunod na kapatid na lalaki ang siyang magiging asawa ng babae. So, sa kaso, Panginoon, may 7 kapatid na lalaki na naging asawa ng babae at ang lahat ng ito ay namatay. Grabe, no? Isang babae na pangasawa lahat kasi pag namamatay yung isa, obligado silang ipaasawa yung kapatid. So, yun ang kultura nila. Ayan, sabi nila kay Lord, Lord, ano nga ba ang mangyayari sa langit? Sino ba ang asawa doon sa 7 na mga kapatid nitong babaeng ito? Kaya sumagot si Lord sa verse 29, Jesus answered and said unto them, Ye do err. Anong ibig sabihin ng ye do err? Namamali kayo. Not knowing the Scriptures. Mali kayo. Dahil hindi nyo alam ang banal na kasulatan. Sabi niya, nor the power of God, including the power of God. And verse 30, for in the resurrection, they neither marry nor are given in marriage, but are as angels of God in heaven. Pagdating kasi sa langit, hindi nyo kasi alam banal na kasulatan. Pagdating sa langit, wala nang pag-aasawa doon. Wala nang mag-asawa doon. Amen. So, ibig sabihin, ang root cause ng mga mali dahil sa wala kang alam sa banal na kasulatan. Diba? Walang alam sa banal na kasulatan. Now, people, itong kausap ni Jesus, mga Saduceo. Mga Saduceo. Siguro talagang mamamali yung mga taong walang alam sa banal na kasulatan sapagkat hindi nakabuklat ng Biblia. No, mamamali sila sa paniniwala. Kaya napakaraming maling paniniwala, mga kapatid. Kaya pag wala ang Biblia, everything is wrong. Everything is in error. Imagine that. Lahat mali. Kasi kanya-kanya ng pagsasadyos, kanya-kanyang imbento ng pagsasadyos. Mag-iimbento ang Buddhist, mag-iimbento ang ibang paniniwala. Mag-iimbento ang... Pero ang nakakalungkot dito, sapagkat ang kausap ng Panginoon ay mga Saduceo. Ano ito mga Saduceo? Mayroon silang Bible. And they are doing Bible study also. Itong mga Saduceo na ito.
Siguro pagka talagang hindi makabuklat ng Biblia, given na, no? Na talagang magiging mali ang anumang paraan ng pagsasadiyos. Kasi walang alam sa Biblia. Walang nakabuklat ng Biblia eh. Pero itong mga taong ito, nakabuklat ng Biblia, mga Saduceo, ang problema naman sa kanila, mali ang kanilang unawa. So mayroon dalawang pinanggagalingan pala ng maling paniniwala. Una, yung ignorante totally sa Bible, di nakabuklat ng Bible. Pangalawa, nakabuklat ng Bible pero mali ang unawa. Ganyan ang mga nasa kapaligiran natin. They are all ignorant of the Word of God. Sa kapaligiran natin, they are all ignorant. They are in error. Why? Because number one, they are ignorant of the Bible. Number two, they do have the Bible, but they have a different understanding. Akala nila, ito mga Saduceo na ito, na may Bible, nag-aaral sila, ang unawa nila, pagdating sa langit, may pag-aasawahan pa rin. Kaya sabi ni Lord, namamali kayo eh. Amen? Namamali kayo. Bakit? Sapagkat hindi nyo alam ang banal na kasulatan. The very word is not knowing. Amen, everybody? Not knowing the scriptures, nor the power of God. Sa langit, nagbigay si Lord ng tamang unawa na mga may asawa, pagdating sa langit, hindi na sila mag-asawa. At wala nang pag-aasawahan doon. Sila ay magiging katulad ng mga anghel. Katulad ng mga anghel. Wow! How do you like that? You will be like angel. Hindi angel ebanghelyo, ha? Sinong gustong maging angel ebanghelyo? Gusto niyo bang maging angel ebanghelyo? We're talking here of the true angel. Magiging mga anghel. Dumating ba sa isipan nyo na nag-dream kayo na isa kang anghel? Mga kapatid. Dumating ba sa isipan nyo, ano kaya itsura ko? Kung ako isang anghel, Ate Sara, ano kaya ang itsura ko ako isang anghel? Hindi siguro ako makabalik ng kamote. Sa sobrang banal. Ano kaya itsura ko pag ako isang anghel? Siguro mayroon akong halo. Halo. Ano kaya ang damit ko? Puting-puti, kumikintab ba ako, nagliliwanag. Hallelujah. And that is our destiny, guys. You can dream of it. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Kahit pangit-pangit tayo, pagdating sa langit, katulad tayo ng anghel. Ba't sino bang pangit, pastor? Wala namang pangit. Okay, so let's move on. Yan yung sinasabi ni Lord na nagkakamali ang tao sapagkat hindi nagsisearch. No? In this particular example, medyo nagsisearch pero mali yung understanding. There's another practice here in mga Gawa 17, the noble Berean. In 17 in verse 10, nang gabing ring iyon ay pinapunta ng mga kapatid na Pablo, Silas sa Berea. Pagdating doon, sila ay pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Ito yung parang fellowship area ng mga fellowship place ng mga Hudyo. Tapos 11, mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa sa mga Hudyong taga Thessalonica. So there are two groups of people here, the Thessalonians and the Bereans. So, ang nangyari, may pananabik silang nakikinig sa mga paliwanag ni Pablo. So, pag si Pablo ang nagtuturo, nananabik sila. At ito ang kasunod, no? Ito ay isang practice. At, altogether, sinasaliksik nila
araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. So, an example of practice, they search the scripture, si Pablo na yung nagtuturo, pero itong mga taga-Berean, mas bukas daw ang isipan nila kaysa mga taga-Thessalonica. Pero pareho silang believer. Pero iba yung practice ng mga taga-Berean. They practice what the Lord says, search the scripture. Amen. And they do searching. Nangangaral si Pablo. Si Pablo na yung nangangaral. Sabi niya, titingnan muna namin sa Bible. Ayan. Tama ba yung sinasabi ni Pastor? Amen. Sino ang ganyan? Pag may sinabi rito ang preacher, medyo duda ka. You search. Tama ba? Sino ang ganyan? Taas ang kamay. O yung iba walang pakialam. Pag wala kayong pakialam, mga kapatid, maililigaw tayo. Maililigaw tayo. So yung mga hindi tumitingin sa Bible, nagsisearch, duda ako sa inyo. Isang araw, kasapi na kayo ng maling relihiyon. Duda lang naman. Hindi garantiya, pero duda ako. Bakit? Sapagkat wala naman kayong pakialam kung nasa Bible yun o hindi. Natutuwa lang kayong makinig. Nai-entertain lang kayo makinig. Pero you are not the Berean people who check, who search. Tama ba? Tama ba? Maging mga taga-Berean tayo. Maging katulad tayo ng mga taga-Berean, mga kapatid. Kasi yun nga, ang mga napupunta sa ibang relihiyon, ito yung mga hindi nag-check ng tamang paniniwala. Lalong-lalo na ang relihiyon, ibang relihiyon, mga kapatid, mahuhusay din sila magsalita. Makukumbinsi ka din. Bibigyan ka pa ng isang sakong bigas kada linggo. Ayun, nakalipat ka na. Dadaanin sa yaman. Di ba may mga ganun? May kwento tayo doon sa yung mga bata natin doon sa kila nanay, nawala lahat. Anong nangyari? Mag-imbestiga tayo. Nagpapamerienda naman tayo. Pastor, yung mga bata, lumipat dun sa kabila kasi may grocery yung binibigay. Tayo sandwich lang. Sila grocery. Yun na, lumipat na yun. May lipatan na nangyayari, mga kapatid. And the devil is doing everything, hallelujah, enticing us with riches if we don't know what we believe. Napakadali nating maghikayat. Kaya without the searching of the scripture, hallelujah, I don't know what will gonna happen to us. That's why, sabi ni Lord, search the scripture, an imperative command for every believer. Kaya ganoon na lang, pagsusumikap natin na magkaroon kayo ng tag-iisang Bible. Amen? Ganoon na lang, pagsusumikap ng iglesyang ito para mag-Bible study tayo. Bawat isa may life group and everyone is looking at the Bible. Magka-interest po tayo, mga kapatid. Utos Utos. Amen? Hallelujah. Okay, so that is the Berean. I mentioned a while ago about the 3 wise men. Ay, asa na ba ako? Napalundag, sorry. So, we are on slide number 10. Then, we go to point number 2. Ano yung point number 1 natin? Dilaw, the word search. So we really need to search. Now, the next word is the. Okay. I am sorry.
I got I got point number 2 pala under the word search. Sorry ha. So I got number 2. So ang number 1 natin, when we search, we acquire knowledge of truth. Amen. Maalam tayo sa katotohanan when we do searching. Number 2, when we do search, we acquire not only the truth but life itself. Amen. Life itself ang ating mahihinata dito. Mapapakinabangan dito. Di ba mahilig tayo sa pakinabang? Ito. Pag nagsaliksik ka, ang pakinabang mo, malalaman mo yung totoo, magkakaroon ka pa ng buhay. Okay. So, ang ating example dito ay yung pinaka-text natin mismo. Pero simulan natin sa verse 38 kasi yung text natin verse 39. So, in John chapter 5, 38 tayo. Sabi ng Panginoon, bago niya sinabing saliksikin ninyo, sabi niya sa verse 38, hindi nananatili sa inyong mga puso ang kanyang salita sapagkat hindi kayo sumasampalataya sa isinugo niya. Ay, iyon pala ang dahilan. Pagka wala ka palang interest sa salita ng Diyos, hindi nananatili ang salita ng Diyos sa'yo, hindi ka nagsasaliksik ng salita ng Diyos, wadedma ka, wala kang pakialam, ito ang sinasabi ng hindi kasi kayo sumasampalataya. Wow. Hallelujah. So ang mga sumasampalataya ay may interes sa salita ng Diyos. It is but natural na magmamahal ka sa salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat mananampalataya ka. Sinong mananampalataya dito? Tapos, hindi kasi kayo sumasampalataya. Ulitin natin, hindi nananatili sa inyong mga puso ang pagtrato sa kanyang salita o ang kanyang mga salita ng Diyos sapagkat hindi kayo sumasampalataya sa isinugo niya, kay Jesus particularly. Kaya sabi niya sa verse 39, saliksikin niyo ang mga kasulatan sa pag-aakalang doon ninyo matatagpuan. Ang alin? Ang buhay. So, sa pagsasaliksik po pala, hindi lamang katotohanan ang mapapakinabangan natin. Hindi tayo mali sa ating mga paniniwala. Pangalawa, mapapakinabangan din natin na magkaroon tayo ng buhay. Ang mga kasulatan, kasi sabi ni Lord, ang mga kasulatang iyan, ang nagpapatutungkol sa akin. Ang Bible, nagpapatotoo kay Jesus. That's why the Bible is Christ-centered. Who is the center of it all? Jesus. Ang Biblia, walang ibang pinatutotohanan nito, hindi relihiyon, kundi si Jesucristo. That's why this church is also a Christ-centered church. Why? Because we are using the Bible. And the Bible is a Christ-centered Bible. Lahat ng nakasulat dyan ay nagpapatotoo kay Jesucristo. Mula mismo sa bibig ng Panginoon, ang mga kasulatang yan ang nagpapatutungkol sa akin. So parang sinasabi natin, yung Bible is a written word referring to Christ as a living word. So parang na rin yung Bible is si Lord. Tama ba yung statement ko? Si pastor nagtuturo, yung Bible daw si Lord. Huwag niya akong mamaliin mga kapatid, ano? Kulto na kami. Kulto na kami kasi si pastor nagtuturo yung Bible si Lord. Ang sabi ko, para rin naman. No? Huwag niyo ako mamaliin ha. Bakit pagpamalita niyo, si pastor nagtuturo yung Bible si Lord. Para rin naman. Kasi ang Bible nagpapatotoo kay Lord. Kay Jesus. Wala kang Jesus kung wala kang Bible. Diba? Wala kang alam sa Bible. Hindi lang Bible, kundi wala kang alam sa Bible.
wala kang Jesus. Kaya sabi ni Lord, hindi kayo mananampalataya kung ang mga salita ko hindi nanatili sa inyo. Kung wala kang alam sa Bible, wala kang Jesus. Ano meron ka? Relihiyon. Sinasaliksik niyo ang mga banal na kasulatan sa pag-aakalang doon ninyo, may problema itong kausap ni Lord Nagsasaliksik nga ng banal na kasulatan, pero hindi pa sila sigurado. Ano? Kasi, sabihin ba naman ni Lord na sinasaliksik niyo ang mga kasulatan sa pag-aakala? Ano ang akala nila? Doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Duda pa itong mga kausap na ito ni Lord. Nagsasaliksik ng banal na kasulatan. Pero the Lord is saying in a way, tama yung ginagawa nyo. Pero hindi nyo dapat akalain. Kasi tama yung ginagawa nyo. Masusumpungan talaga ninyo ang buhay. Amen? Huwag mag-akala. May nagturo dito kahapon. Sabi ko kay Pastor Wilbert, alisin natin yung salitang, ano ba yung salita, Pastor Wilbert? Ang sabi daw. Daw. Pagkasalita ng Diyos, wala nang daw. Bakit pag may daw, anong kahulugan nun? Ang sabi daw ng Biblia. May duda ka, wala? Mas iba yung, ang sabi ng Biblia. Sigurado ka na yun sinabi ng Biblia. Bakit nilalagyan mo ng daw? You don't search the scripture. Duda ka kung yun talaga yung sinabi. Ang sabi daw ni pastor. Hindi, ang sabi ni pastor, sigurado. Ay pa nagtuturo kayo, mga nagtuturo ng Bible study, alisin yung salitang daw. Kasi katulad kayo nito mga taong ito, pag may palagi kayo may daw, nag-aakala. Sinasaliksik ninyo ang banal na kasulatan sa pag-aakala na masusumpungan ninyo ang buhay. Talaga namang masusumpungan nyo ang buhay kasi iyan nga ang nagpapatotoo sa akin, sabi ni Jesus. Kaya lang may problema, ayaw nyo kasing lumapit sa akin. Ayaw nyo akong paniwalaan na ako ang tagapagligtas na dumating. Kasi ang paniniwala nila, ang tagapagligtas ay ipapanganak sa palasyo. Kabaliktaran ng karanasan ni Jake. Ipinanganak sa sabsaban. Mabaho ang kapaligiran, madumi ang higaan. Kinanta natin, from the manger, with dirt. With dirt. So that's why they don't believe Jesus. Pero, naging bobo sila. Nag-aaral ng banal na kasulatan, pero bobo. Mali ang unawa. So, searching the scripture means eternal life. Because when you search the scripture, you will find Jesus. Because the scripture testifies about Jesus. It is a big mistake when you study the scripture and you miss Jesus. Napakalaking pagkakamali. Napakalaking kamangmangan yon na marunong ka sa banal na kasulatan pero na-miss mo si Jesu Kristo. Because Jesus himself, the scripture testifies about me. And you will find me and you will have life. Ang sabi ng Panginoon. That's why when we search, we will have the knowledge of truth. Number 2, we will also have life. So the Bible offers life. Because it testifies about Jesus. And when you have Jesus, you will have life. Diba? Sabi doon sa ating pre-eggs, pag nasa sayo si Jesus, meron ka rin buhay na walang hanggan. Kasi ang buhay na walang hanggan ay nakay
Jesus. Halimbawa, ito ang buhay na walang hanggan. Ito si Jesus. Nasaan daw ang buhay na walang hanggan? Sabi ni Juan, ang buhay na walang hanggan ay nakay Jesus. Pag tinanggap mo si Jesus, nasa sayo rin ba ang buhay na walang hanggan? Yes. It is inside Jesus. That's why when you receive Christ, you will enter heaven. Papasok tayo sa langit because eternal life is in Jesus. There's no other way. There's no other way. That's why the Bible offers life. Offers Jesus. The knowledge of the Bible. No, wag niyo ako mamaliin, ha? Double meaning na naman. No, double meaning na naman. Kasi bagamat sagrado ang Biblia, may mga grupo na itinuturing naman ng Biblia parang Diyos na. Hindi naman ganon. Hindi ganon. This is but papers, ink, and what? Maybe spring. But the contents, the knowledge you will obtain from this. Amen. Nakukuha niyo mga kapatid? This is but paper, ink, and maybe what? Gold. Gold-edged yung aking Bible. Yes, it is. Pero pagka binasa mo, na-gain mo yung knowledge nito, this is something to you. Hallelujah. Saliksikin, we will gain eternal life. Nabanggit ko kanina sa inyo yung tatlong wise men. Galing sila sa Babylonia. No? May isang propeta kasi doon na humula. Ang pangalan ng propeta ay si Balaam. Siya ang sumulat in slide 14, mga bilang. Sabi ni Balaam, nakasulat sa banal na kasulatan, bilang 24 verse 17, sabi ni Balaam, mayroon akong nakikita. Mayroon akong nakikita. Sabi ni Balaam, parang si Nostradamus. Pero mas higit pa ito kasi propeta ito ng Diyos. Mayroon akong nakikita. Ngunit hindi pa ngayong magaganap. Nakikita ko ngayon ang mangyayari sa hinaharap. Sabi ni Balaam, mula sa lahi ni Jacob. Si Jacob, Israel, ito ang Israel, tatay ng Israel. Ay lilitaw ang isang bituin. Sa lahi ni Israel ay maghahari rin. Mga pinuno ni Moab ay kanyang lilipulin. May tatlong lalaki. Nag-search ng scripture. Nung nag-search sila ng scripture, sino kaya itong tinutukoy na ito? Ayan. So, pakiwari nila. No? Kaya, by guidance still of the scripture, they know that this is the time. Tapos, yun nga po, nakakita sila ng star. Ito na to, ito na yun. Bakit? Sa nagsasaliksik sila. Amen. Nagkaroon kasi ng pananampalataya yung Babylonia kasi natalo ang Israel, dinala sa Babylonia yung mga bihag. Yung mga bihag, nagpatotoo tungkol sa Diyos, kaya marami rin ang nakakilala doon sa Babylonia. Ito, kasama itong tatlong lalaking ito na wise men na nagsasaliksik. They are wise because they are searching the scripture. So that's why when you search the scripture, you are also wise. Search the scripture. And when they search the scripture, it testifies about Jesus. May bituin daw nalilitaw. So kaya nakita nila yung bituin, sabi nila, ito na ito. And they keep on searching. Amen? Sabi nila, kasi sa bayan ni Jacob, kaya pumunta sila sa Israel. Itong mga magong ito. Okay.
So dahil doon sa nakasulat sa banal na kasulatan, na hinula ni Balaam. Pagdating nila sa Jerusalem, in slide number 13, panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. So may mga pantas mula pa sa silangan, ito yung tatlong mago na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila. Are they keep on searching? Yes. They keep on searching. Nagtanong-tanong sila. Ano ang tanong nila? Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Ano ang kanilang batayan ng paghahanap? Nakita kasi namin sa silangan ang kanyang bituin na natutunan nila sa propeta Balaam. Kaya't naparito kami upang siya'y sinasamba ba si Jesus? Yes. Kaya sabi ng isang relihiyon, hindi dapat sambahin si Jesus. Mali. Hindi ka nakakaunawa ng Bible. Magbasa ka ng Bible. Pumunta yung tatlong mago para sambahin si Jesus. Upang siya isambahin. In verse 3, slide number 15, nabalitaan ni Haring Herodes, mga kapatid, siya ay naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ni Herodes ang lahat ng mga punong pare, mga tagapagturo ng kautusan, at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Anong sagot ng mga marurunong sa Bible? Ang sagot nila, sa Bethlehem po. Sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. Alam din ba nila? Alam nila. Pero hindi nila alam na ngayon na. Itong mga pare ito, no, they are searching the scripture but to their information lang. Pero wala silang pakialam yung katuparan noon. Magkaiba na naman yon. Sapagkat alam nila kung saan ipapanganak ang Kristo, pero bulag sila na noon na yun. No? Noon na yun. Iyon na yun. Kasi ang tanong naman kasi ni Herodes, saan ba isisilang? Amen? Hindi naman tanong ni Herodes, saan ba isinilang? Magkaiba po ba yon? O yung mga natutulog, magkaiba po ba yon? Andar. Magkaiba ba yung isinilang sa isisilang? Yung isisilang, pwedeng future pa. Yung isinilang, present na. Ang tanong kasi ni Herodes, saan isisilang? Alam ng mga nakapalibot kay Herodes, yung mga bayaran niya. May mga bayaran na rin nung araw. Bayarang mga propeta. Pare, alam namin sa Jerusalem, pero hindi nila alam na noon na. Yun na yun. Mas nakakaalam pa yung tatlong binata o tatlong wise men galing pa sa malayong lugar. Hindi Hudyo, pero dahil nagsaliksik ng banal na kasulatan, sila pa yung nakaalam. Kaya sabi nila, alam po namin sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang sinusulat ng propeta, ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nagsisearch din ba itong mga propetang ito? Nagsisearch din. Pero tila baga walang unawa. Katulad ng mga Saduseyong kausap ni Lord. Kaya hindi rin garantiya, no? Hindi rin garantiya. Marami kang alam sa Bible, wala kang unawa eh. The wisdom comes from the Lord, the knowledge comes from the Lord. Hallelujah. Hilingin natin sa Panginoon, bagamat tayo nagba-Bible study, bigyan tayo ng Panginoon ng karunungan galing sa Kanya. Amen. Bigyan tayo ng wisdom na galing sa Kanya so that we will decide right.
Hindi lamang sa paglilingkod sa Panginoon, kundi sa desisyon natin sa araw-araw ng ating buhay, mga kapatid. Kasi marami tayong na-forfeit na mga biyaya because we lack wisdom. We lack wisdom. Marami tayong nami-miss na mga blessings sa buhay. What we're talking of, maybe material things. Kasi we are already blessed in Christ. Material things, we were talking about blessings. Marami tayong nami-miss na mga blessings. Nami-miss na mga blessings, material po yung tinutukoy ko. Kasi if you are in Christ, you are already blessed spiritually. You don't miss anything. Because you are blessed spiritually. Pag sinabi natin maraming nami-miss na mga blessing, we're referring to material blessing. Kasi material blessing din naman ang tawag doon. Kanya nga lang, sa New Testament, medyo hindi tinatawag na blessing, yung mga material na blessing, ano? Provision, daily bread, supply. So as we know, anong lesson nga po ba yun? Naalala nyo, meron bang message natin yan? You can go back to our YouTube. Okay, so alam ng mga propetang ito, bayaran ni Herodes ng mga nag-aaral naman ng kasulatan, mga pare, pero wala silang unawa. Alam nila, pero hindi nila alam na ngayon na ipinanganak ang tagapagligtas. Sabi ng Tactical Christianity, we study the book, we study the Bible to come to know its author better. So we search the scripture for there is life there. And He is our life. We study to find Him, to come to Him, to learn about Him, and to be like Him as He comes into our lives and lives again in us. Very true, mga kapatid. Pag tayo nagbasa ng Biblia, nasusumpungan natin si Kristo at nagiging katulad tayo ni Kristo. Kaya kung matagal ka na sa pag-aaral ng Biblia, hindi ka pa katulad ni Kristo, may problema. Baka iba ang nasusumpungan mo sa Biblia. Hindi si Kristo, sapagkat ang Biblia ay nagpapatuto kay Kristo, ang nagsasaliksik ng banal na kasulatan ay nagkakaroon ng kaalaman sa katotohanan at nagkakaroon ng buhay, sapagkat ang buhay ay na kay Kristo. Huwag natin imimiss ang pagkakataon. Nagbuklat tayo ng Biblia but we miss Christ. Nagbuklat tayo ng Biblia pero we miss the likeness of Christ in us. Mga kapatid, sino pa rito ang nagmumura sa bahay? Sino pa rito nagsusugal? Sayang lang. Nagbuklat pa kayo ng Biblia, pupunta rin naman pala kayo sa impyerno. Pag nagbuklat kayo ng Biblia, hanapin si Kristo. Hanapin ang katotohanan, masumpungan siya at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di po ba? Alala ko yung pastor dito dati, palagi niyang sinasabi, sayang lang, pupunta ka lang naman pala sa impyerno, dumaan ka pa sa church. Sayang nga naman. Hallelujah. So don't miss life, Christ and Christ likeness. Punta na tayo sa D. Na why D? Bakit? Sabi ni Lord, search. We're done with the search. Scripture. Bakit da? Ayan. So, ang ibig sabihin ng da, it is an article, definitive article ang da. Ibig sabihin, pag ginamit mo yung salitang da, yung tinutukoy mo, mag-isa lang. The President of the Republic of the Philippines. Pag sinabi mong the President, walang iba yon. Walang iba. Amen? Sino yon? Si Bongbong. Kaya pag sinabi mong I am, sabi ni Jesus, I am the way. He uses the word the. I am the way, the truth, and the life. Hindi niya sinabing, I am one of the way. Hindi. Siya lang. Siya lang ang way. I am the way. Hindi niya sinabing, I am one of the way. Yung, mayroon ding iba sa ibang relihiyon. Isa lang. I am the way. No one comes to the Father except through me. Kaya salvation, going to heaven, is in Christ alone. And so, the Scripture is the. Isa lang ang Scripture. Ito lang, no? Mayroon tayong tinatawag na, the next slide will tell us about the sola scriptura.
in verse 18, sola scriptura, if you are hearing this, ibig sabihin, the scripture by scripture alone. It is by the Bible alone. So, sabi kasi ng Westminster Confession, na ang Bible ang siyang batayan ng ating pananampalataya at batayan ng ating practice. So, sinasabi, the sola scriptura, ito lang. Kaya nagagalit ang ibang relihiyon sa sola scriptura kasi sinasabi nila, meron din naman kaming imbento ng pagsasadiyos. Imbento nyo yon, hindi mababasa sa Biblia. Pero tayo, sola scriptura. Kung ano ang nasa Bible, yun yung gagawin. Kung wala sa Bible, kaya sabi ni Lord, search. What is to search? Not the history book, not any other book, but the Scripture. So here in 2 Timothy chapter 3:15 to 16, sabi ni Pablo kay Timothy, from infancy, nung bata ka pa, you have known, everybody, you have known, everybody, the Holy Scriptures which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So ito ang kapakinabangan natin sa banal na kasulatan, maliban sa buhay, katotohanan. Ito pa po, ang banal na kasulatan ay magagamit sa pagtuturo, sa pagtutuwid, pagre-rebuke, at pagsasanay sa mga lingkod ng Diyos patungo sa katuwiran o kabanalan. So, pinaalala ni Pablo kay Timoteo, Timothy, di mo ba alam that the sola scriptura make you wise for salvation? Ang scripture ang nagbigay sa iyo ng wisdom and faith in Christ Jesus. Okay, may Tagalog ako dito. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihan magbigay sa inyo ng karunungan tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Jesus, the next slide, will tell us that even Jesus endorsed the Old Testament scriptures as the Word of God, both in a specific statement and how He used them. Si Jesus mismo ay nagsasabi ng tinatawag na sola scriptura, no? Anong mga patunay natin diyan in Matthew, nang sinabi niya, Matthew chapter 5:17 to 20, huwag niyong akalain na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga yon, kundi upang tuparin ang nakasulat sa Biblia. It was Jesus Himself who is testifying the importance of what is written in the Bible. Tandaan nyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit ay kudlit man ang kautusan ay hindi mawawala ng bisa hanggang hindi natutupad ang lahat. It is the scripture. Lahat na nakasulat dito, pati tuldok at kudlit na mababasa dito, hindi mawawala ng kabuluhan. Lumipas man ang langit at ang lupa hanggat hindi natutupad ang lahat. So it is Jesus Christ is affirming the power of the Scripture. Biruin mo, langit at lupa lilipas, pero the Scripture will not. Even the very period of it. Pag nag-aral kayo, may mga pag-aaral kami na yung mga nagjo-journey sa malalim ng pag-aaral dito sa church na ito, nakikita nila yung kahalagahan ng tuldok sa mga salita. Nalalaman nila yung kahalagahan ng kudlit. Tama. Kasi pag nawala yung tuldok, iba na ang kahulugan. Tama ba? Nawala yung tuldok iba na yung kahulugan. Nawala yung kudlit, iba na ang kahulugan. Mga kapatid.
Hallelujah. We can have many examples to that. Pero gusto kong mag-journey kayo sa pag-aaral talaga ng salita ng Diyos para madaanan nyo itong sinasabi ni Jesus. Ba't naman sinabi ni Lord na pati tuldok, napakahalaga sa mga nag-aaral, malalimang pag-aaral, nakikita nila ang kahalagahan ng tuldok. Kasi naiiba ang kahulugan pag inalis mo ang tuldok o kudlit sa Biblia. Okay, so matapit na po tayong matapos. Ituloy natin sa verse 19, sabi ni Lord, regarding the scripture, kaya't sino mang magpawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito, the scripture, at magtuturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin yon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. The Lord is referring to the scripture as the only one. The only one to be taught, the only one powerful that even heaven and earth will pass. The scripture will remain. So we will skip another example. We move on to the third point. Okay, ano ang pangatlo, yung pula? Scripture. Scripture. Search the Scripture. Why Scripture? Why Scripture? We realize that it is the Scripture kasi halimbawa sa Acts 6 verse 7, sinasabi kasi ng Bible, the Word of God growing. How come that the Word of God growing? No, how? In Acts verse 7, it says here, it was recorded, King James Version, and the Word of God increased, and the number of disciples multiplied in Jerusalem greatly. Okay, anong nauna? Yung dumami yung mga disipulo sa Jerusalem? Greatly? Multiplied greatly? It really multiplied greatly kasi 120, nadagdagan ng 3,000, nagdagdagan ng 5,000, then another 1,000 has come to the faith. Talagang it grows greatly. Pero hindi namamali si San Lucas, kaya ang Biblia talaga ay galing sa Diyos. And he said, sabi niya, the Word of God increased and the number of disciples multiplied in Jerusalem greatly. We can only increase in our membership if the Word of God, the Scripture, will grow in us. Ganun lang naman kasimple yung mathematics niyan. Mga kapatid, hallelujah! Amen! Kaya ganun natin dapat bigyan ng pagpapahalaga ang salita ng Diyos because there will be no multiplication if there is no Word of God and if there is no growing in the Word of God. Wala namang ibang tool para lumago ang ating pananampalataya at ang iglesia, panalangin at salita ng Diyos. And Luke is very correct when he says, when the disciple multiplies in Jerusalem greatly, it is because that the Word of God is growing first in foremost. And the Word of God, altogether, and the Word of God increase. Hallelujah. Lord, grabe. Amen. Bible study. Another example, in Acts 12:24, ito na naman si Lucas, sabi niya, but the Word of God grew and multiplied. Palagi niya sinusulat. It is the Word of God who is growing and multiplying. So, emphasize that the numerical and geographical expansion of the believer. No, dumadami ang mananampalataya sa Jerusalem. Pero si Lucas ay hindi nagkakamali ng pagbibigay
saludo sa dapat saluduhan. Ano ang dapat saluduhan? It is the Word of God. Hallelujah. And the Word of God grew and multiplied. Grabing pagturing ni San Lucas sa salita ng Diyos. Pag pinag-usapan niya ang paglago, may paglago sapagkat ang salita ng Diyos ay lumalago din. Isa pang talata in Acts 19 verse 20. So mightily, ito na naman, sinula naman ni Lucas. Lucas is well known in admiring the Word of God. So mightily grew the Word of God and prevailed. That is Acts 19 verse 20. So highlights naman the power of God's message overcoming cultural and spiritual opposition in Ephesus. Mayroong kumukontra, pero ang salita ng Diyos prevails. According to St. Luke's King James Version, Acts 19 verse 20. So mightily grew the Word of God and prevailed. Oh, let the Word of God prevail in this church. Let the Word of God prevail in our ministries. Let the Word of God. Amen? Will you allow the Word of God to prevail? Can you say yes? Say with me. I allow the Word of God to grow and prevail. You allow it. You release. Amen. Release the power of the Word of God. I allow the Word of God. Hallelujah. This is the secret of, sabi ng Bible, when St. Luke analyzes the ministry of the church, dahil sa mga ginawa ng mga apostol, sabi ni St. Luke, we were able to turn the world upside down. Imagine that. At the end of the day, at the end of the story, sabi ni St. Luke, we were able to turn the world upside down. Yun ang lingwahe ni St. Luke. Ano ibig sabihin? Victory. Triumph. Nagtagumpay kami. We were able to turn the world upside down. And we know what is the formula. What is the secret? Prayer and Word of God. 2 more slides. In Romans 1 verse 16, that's why when Paul arrives as a new apostle, he has the same view. Mayroon siyang kaparehong pananaw tungkol sa banal na kasulatan. Kaya sabi niya, hindi ko ikinahihiya ang banal na kasulatan, ang mabuting balita. Lahat naman nandito mabuting balita, no? Sapagat pero may particularity about the good news. Pero this is really the good news. Sapagat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Ano ito? Kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Una sa mga Hudyo, gayon din sa mga Griyego. Hallelujah. Okay. So, I think that is the last one. It is really the power of God unto salvation. Tagalog po yung kasunod. So that is not needed. So maraming salamat po for listening. Hallelujah. Hope you were able to assimilate what we conversed today. Amen. Search the Scripture. Hallelujah. Manalangin tayo. Father God, tayo pong lahat tayo tumayo. Pwede po ba? Father God, we thank you for your word. Hallelujah. So powerful. We understand it that way because the Holy Spirit leads us to such an understanding. Hallelujah. Naway ang iglesyang ito ay patuloy na tumingin sa kung ano ang naipakita mo sa amin, nakapangyarihan na yung mga salita. Hallelujah. Ang kahalagahan nito, ang pagiging mag-isa nito sa kapangyarihan.
upang kami ay magtamo ng kaligtasan at wala ng iba. Batayan ng pananampalataya, batayan ng katotohanan, batayan ng aming mga practice. At kung wala ito, walang kabuluhan ng aming mga pagsasadios. And so, Father, we thank you for your word. Pasalamatan natin, Panginoon, mga kapatid. As an application. Yes, hallelujah. We appreciate your word, Lord. And from now on, to those who are willing, from now on, I will search the scripture. Just to those who are just willing. Kung hindi ka naman willing mag-search, don't follow. From now on, I will search the scripture. Hallelujah. We have a lot of opportunity to do that. Binigyan mo kami, Panginoon, ng maraming opportunity para ma-search namin ang scripture. Marami kaming activities. Well, not really activities, but life. Hallelujah. Ang aming mga gawain ay buhay. Tinatawag na activity, but it brings life. Maraming salamat po. Hallelujah. Maraming salamat sa maraming bagay na natutunan namin ngayon, na nakita namin ngayon. Oh, we praise you. Oh, we praise you, Father. We praise you, Son. We praise you, Holy Spirit. Our God, 3-in-1, working out, just for our good. Working out. The Father works out, Jesus works out, the Holy Spirit is working out for our good, for our salvation. Hallelujah. The Father encircles us with His protection and presence. Jesus died in the cross to redeem us. And the Holy Spirit is guiding us all the way unto rapture and resurrection. Maraming salamat. Oh, yes. We praise you. In Jesus' name we pray.